Magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon po. And excited na po ba tayo? Malapit na po ang camping, parang 2 weeks na lang. So, kumusta po ang ating paghahanda? Amen po. So, bago po yon, itong buong linggo ay meron tayong topic at napakaganda po. Amen po. Ito po yung 11 things Satan can't do. So, sabihin, sabi niya, may 11 na mga bagay na hindi kayang gawin ang demonyo sa bawat isa sa atin. At yung una lang po, ang sabi niya, ay ang demonyo po ay tuso. Amen. So, dapat mas doble tayong magbantay kasi hindi niya tayo mapapasok. At number 1, sabi niya, he can't do anything he wants. Hindi niya kayang gawin ang lahat ng kanyang gusto. Ang demonyo hindi niya kayang pasukin o kunin ang bawat isa sa atin. Hindi niya kayang tayo ay makapasok ang demonyo sa atin unless na papasukin mo ito at amen po, i-allow mo sa buhay mo. Amen. Or kung may nakikitang butas ang demonyo, pwede siyang pumasok. Pero hindi siya basta-basta makapasok sa atin. Number 2, sabi niya, Satan, like others fallen angels, cannot repent. So, ang mga si Satan po at ang mga angel, ang mga fallen angels po ay sila po yung wala ng chance na makabalik sa langit. Amen po. At ang mga demonyong ito ay hindi kayang magsisi. Amen. Hindi sa kanila nagkakaroon ng pagsisisi. Balisan ko na lang po, napakarami po ito. Sabi number 3, Satan does not understand the Bible. Hindi naiintindihan ng demonyo ang lahat ng mga nakalagay sa Bible. Number 4, Satan cannot be in more than one place at the same time. Amen po, sabi ng demonyo ay hindi niya kayang maging present sa isang lugar at panahon. Number 5, he cannot make you sin. The final decision is always yours. Hindi kayang gawin ni Satanas na magkasala ka. Ikaw pa din ang magdidesisyon. Amen po, hindi ang demonyo sabi, magkasala ka, hindi, kundi ikaw pa rin ang magdidesisyon. Number 6, Satan cannot control you against your will if you're a Christian. Hindi ka pwedeng kontrolin ng demonyo. Ang Kristiyano ay tagasunod ni Jesus. So, kung ano yung will ng Diyos sa'yo, amen, ayun na matutupad at hindi kayang pasukin o kontrolin ng demonyo. Number 7, Satan cannot defeat anyone in resting God's power. Number 8, Satan cannot continually attack a Christian who resists him. Amen po. So number 9, he cannot predict the future or read people mind. Number 10, Satan can take away your salvation. Hindi kayang alisin ng demonyo ang kaligtasan na ating tinanggap na. Satan cannot win. Amen? Kahit kailan, hindi mananalo ang demonyo sa bawat isa sa atin. Kahit kailan, hindi siya magkakaroon ng chance na manalo sa bawat isa sa atin. Lahat pong ito ay hindi kayang pasukin ng demonyo. Maliban pong ito ay may butas at papapasukin mo ito at i-entertain po natin at i-allow po natin. Sapagkat 2 years na, 2 years ago, defeated na siya. Kaya po binigay ng sa atin ng Diyos ang authority, ang power. Ano po ba yung pinaka-authority na binigay sa atin ng Panginoon? In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. May kapangyarihan, may power ang pangalan ni Jesus. Sabi niya po sa Mark 3 verse 15, at magkaroon ng kapamalaang magpalayas ng mga demonyo. Kaya nga po, binigyan tayo ng kapangyarihan, amen po, ng banal na espiritu na pagpalayas ng demonyo para hindi makapasok ang demonyo sa bawat isa. Binigyan tayo ng Diyos na kapangyarihan para hindi makapasok ang demonyo. Amen po, sabi niya po sa Luke chapter 9 verse 1, then he called his 12 disciples together and give this power and authority over all devils and cares disease. At tinipon niya yung 12 disipulo niya. Amen po. At binigyan niya ng kapangyarihan na kapamahalaan ang lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga may sakit. So, yung 12 disciple ay binigyan ng Diyos na kapangyarihan para magpalayas ng demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Ang Diyos po nila ay Diyos natin. Kaya binigyan tayo ng Diyos
ng kapangyarihan ng banal na espiritu, no? Kaya nga po meron tayong binding and loosing. So kaya natin silang talunin. Amen, ang mga demonyo na yan. Amen po. Hindi po siya makakapasok kung hindi nakakakita ng butas ng demonyo. Kailangan tayo po ay laging nagbabinding and loosing. Whatever po na ginagawa natin, kailangan tayong magkaroon ng pagre-resist doon sa demonyo. Amen po, sabi, bigyan tayo ng power kaya ang mga disipulo, amen, ay marunong magpalayas. At tayo rin po ay binigyan ng authority na pwedeng magpalayas. Sabi niya po sa Ephesians 6:10-18, basahin niyo na lang po, no? Sabi niya po, no? Tayo po ay kailangang manalangin sa Espiritu para tayo po ay mayroong chance. No? Andun yung natin na magpalayas ng mga kaaway. Kasi po ang kaaway ay parang liyong umaatungal. So kaya binigyan tayo, tinuruan tayo kung paano palayasin ang mga demonyong yan. Marami po no, ang nagawa ng kaaway sa bawat isa sa atin sa buhay po natin. Kaya manatili po tayo na laging manalangin. Amen po, mag-binding and loosing. No? Lagi nga po sinasabi, kailangan mag-travail para hindi nakakapasok ang demonyo pa sa ating buhay. Amen po. So, patuloy lang po tayo, anuman yung danasin po natin, amen po, hindi mananalo o hindi magtatagumpay ang kaaway. Amen po, ito lamang po at ito po si Pastora Ellie. Amen. Salamat, Pastora Lea. Magandang gabi po ulit at praise the Lord dahil nandito na po tayo magsasama-sama sa pananalangin at pagpupuri sa ating Panginoon. At sa mga nagdaang araw po ay natakil po natin, napag-aralan natin na mayroong 11 things that Satan can't do, no? Ano po yung mga hindi niya kayang gawin, no, ni Satanas, no? Ay napakagandang naaral po natin ito at alam niyo po ba, marami pa na maaring hindi niya kayang gawin. Ito po ay yung sa nakikita ko po noon sa ating pong bilang mga Kristiyano, ang ginawa po ng Panginoon sa atin sa krus ng Kalbaryo ay tinubos na po niya tayo sa kasalanan at sa sakit at karamdaman at gayon din po sa kahirapan. Kaya si Satanas ay hindi niya kayang magbigay ng buhay, no, o kaligtasan, no, wala yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin at yung proteksyon. At ang kasiyasiyang buhay ay hindi niya kayang ibigay sa atin. In short, yung kaligtasan natin ay hindi niya kayang agawin sa atin dahil ito ay hindi niya kayang ibigay sa atin. Sa John chapter 10 verse 28 to 29, sabi niya po dito, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Sa verse 29, ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Amen. Hindi kayang magbigay ng buhay na walang hanggan ng Satanas. Kaya hindi niya po tayo pwedeng kunin o agawin ang kaligtasan po natin. At sabi niya rin po doon sa John 10:10, ang trabaho lamang niya ay pupunta rito para magnakaw, manira, at pumatay, at magwasak. Pero ang binibigay ng ating Panginoon, Jesus na ginawa niya sa krus ay nagbigay siya, sabi niya rito, na parito ako, ang Panginoon, upang ang mga tupay magkaroon ng buhay na isang buhay na ganap at kasaya-saya. Si Satan po ay walang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Ngunit tayo ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan. Sa Mark 16:17, ang sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa akin ay binigyan ko ng kapangyarihan na magpalayas ng mga gawa ng Satanas o ng mga demonyo. At sila binigyan ko ng makapagsalita sila sa iba't ibang wika. Amen po. Nasa atin ang kapangyarihan. Wala po kay Satanas.
Ano po? Dahil ibinigay na po sa atin. Kaya nga, ang dapat po natin gagawin sa James chapter 4 verse 7 na nabanggit na po din dito sa atin, resist the devil and the devil shall set you free. Ano po? Free. Amen. Ngayon po, mga kapatid, sabi niya po doon sa Matthew 26 verse 41, para po tayo ay maging handa sa gawa ng kaaway. Ano po? Dahil alam naman natin na wala siyang magagawa talaga sa atin. Walang bagay, ano po, na pwedeng maibigay sa atin o gawin ng kaaway sa atin. Pero meron pong dapat po tayong gawin para hindi po tayo masilo ng kaaway. Ang sabi niya sa Matthew chapter 26 verse 41, basahin ko po sa inyo. Ang sabi niya po rito, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Yung ibang translation po, ang sabi niya po rito sa nabasa ko ay magpuyat. Yung iba naman po ay magbantay. Yung iba naman pong translation ay maghanda. Lahat pong ito napaalala sa atin magbantay, magpuyat, maghanda. Ano po? Dahil ang sabi niya, ano po, ay maghanda, magpuyat, at sabi niya, magbantay, maghanda, magpuyat, ano po, tayo sa pananalangin. Kasi po, alam ng Panginoon na maaaring umatake siya, maaaring bumigay po tayo, ano po, na sa pag-atake niya ay manghina tayo. Pero hindi niya pwedeng gawin na agawin ang kaligtasan natin. Ano po, dahil hindi siya marunong magbigay ng pagmamahal. Hindi siya marunong magbigay ng pag-aaruga sa atin. Ano po, pero ang sabi niya, tayo ay kinakailangan, ano po, na manalangin, magbantay, magpuyat, maghanda, at manalangin upang huwag tayong madaig ng tukso. Andyan ang binigay ng Panginoon sa atin, pero bigyan natin ng tamang proteksyon ang sarili po natin. Sa magitan ng pananalangin, nandoon na madadaig daw po natin ang gawa ng kaaway. Amen po. Ang espiritu'y nakahanda naman po palagi. Ngunit ang sabi niya, mahina ang laman. Dahil nandito po tayo sa sanglibutan, ang laman po natin ay nandoon ang kahinaan. Kaya kailangan natin na magbabad sa pananalangin. Sa Lucas chapter 26 verse 36, sabi niya po, kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayari, ang kahirapan at ang mga dapat sa harap po ng anak ng tao, hindi siya mapapahiya. Sabi niya gano'n dito. At makakatayo kayo sa harap, ano po, sa harap ko o sa anak ng tao at hindi tayo mapapahiya. Nandoon ang pagbibigay ng paghahanda ng bawat anak ng Panginoon. Ano po? Tama po, mayroong mga hindi pwedeng magawa si Satanas sa atin. Pero meron din pong mangyayaring pwede siyang makapasok dahil sa kapabayaan natin. Dahil hindi ka marunong magbantay, hindi ka marunong maghanda, hindi ka marunong magpuyat sa pananalangin. Maaring ang laman mo, sabi niya gano'n, ang laman ay mahina. Amen po. Kaya kinakailangan pataasin natin ang level ng espiritu sa atin. Kaya nga po mga kapatid, dito sa Rema, maging mapagbantay tayo, maging mapaghanda, maging mapagpuyat sa pananalangin. At sabi niya gano'n, kaya kung ginagawa po natin ito, meron tayo, magkakaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan. Amen po. Ang lahat ng mangyayari, no? Kahirapan at makatatayo tayo sa harapan ng Panginoon at hindi tayo mapapahiya dahil nakahanda tayo na humarap sa Kanya sa lahat ng problema ating ano po, na experience o na encounter. Ano po? Kaya nga po dito sa Rema, patuloy lang po tayo, ano po, na i-resist ang kaaway at manalangin at makakamtan natin ang katagumpayan ng pagiging isang Kristiyano hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Yesus, na tayo'y haharap sa Kanya na hindi tayo mapapahiya, kundi meron tayong maibibigay na ginawa po natin na tunay nga ang salita ng Kanyang salita ay napagtagumpayan.
Amen po. So maraming salamat po at tayo sama-sama ngayon na manalangin at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang puso po namin patuloy na dumudulog sa iyo. Dumudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkalikaan, sa'yo ay umisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan.
Maraming salamat po, O Diyos, dahil patuloy mo kaming sinasamahan dito sa Rema, Panginoon, sa pananalangin po namin, O God. At Lord, ngayon tinataas po namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Nakikita niyo po ang sitwasyon ng bansang Pilipinas mula po sa pamumuno ng aming Presidente Marcos hanggang sa pinakamababang katungkulan, Panginoon. At sa bawat departamento, Panginoon, ng gobyernong ito, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy niyo po sila bigyan ng katalinuhan na magampanan, magawa, O Lord God, hallelujah, makapagdesisyon sila, Panginoon, na ayon, Panginoon, sa iyong kalooban, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy rin dalhin mo mga manggagawa mo, O God, upang makakilala sila at magkaroon ng mas malalim at personal, Panginoon, na relasyon sa iyo, Father God. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, dinudulog namin po sila sa iyo, O God. Lord, ang bansang Pilipinas, patuloy na pinakakawalan, Panginoon, ang kaligtasan. Pinawasak namin ang false religion, false doctrine sa pangalan ni Jesus. Lord, ang kawalan ng pananampalataya, katigasan ng puso, sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin. In Jesus' name, patuloy na pinakakawalan, Panginoon, sa pangalan po na yung anak na si Jesus, ng shame and repentance, salvation, O God. Hallelujah, pagpapakumbaba, Panginoon, paglapit sa iyo, Panginoon, hallelujah, sa pangalan po na anak na si Jesus. Salamat sa kaligtasan ng bansang Pilipinas, O God. Gayon din, Panginoon, ang sitwasyon, Panginoon, ng bansang Pilipinas sa mga pangangailangan, O God. Lord, hallelujah, ang weather, O Lord God, binawasak namin, anumang klase ng mga darating, mga binabalak na mga bagyo sa pangalan ni Jesus, ay hindi namin tinatanggap ito, sinusuway namin ito, pinapalayas namin ito, sa pangalan ni Jesus, mga bagyo, trahedya, sa pangalan ni Jesus, lindol, sa pangalan ni Jesus, tsunami, o anumang klase makakasira sa bansang Pilipinas, ay binawasak namin ito, sa pangalan ni Jesus, sinusuway namin ito, pinapalayas namin ito, hindi namin tinatanggap ito sa pangalan ni Jesus, at nagpapakawala kayo, Panginoon, O Diyos, ng protection mo, Father God, good weather, O Lord God, hallelujah, sa pangangailangan ng bansang Pilipinas, Panginoon, O Diyos. Patuloy niyo pong ingatan nito, Ama, sa pangalan ni Jesus, at winawasak din namin ang kahirapan, kawalan, kasalatan, bisyo, sa pangalan ni Jesus, addiction, sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin mga droga, sa pangalan ni Jesus, winawasak namin korupsyon, sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin, sa pangalan ni Jesus. At patuloy po kami nagpapakawala, Panginoon, ng kabanalan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, hallelujah, nagpapakawala rin po kami, Panginoon, O Diyos, sa patuloy, O God, na patuloy na pagdidisiplina ninyo, Panginoon, na may turo, Panginoon, ang iyong mga salita, O God, sa bansang Pilipinas, O God. Maraming salamat din po, Panginoon, O God, sa patuloy na you will provide, Panginoon, sa mga pangangailangan po, O God, ng bansang Pilipinas, Panginoon, hallelujah, O God. At patuloy din namin dinawasak ang sakit at karamdaman sa pangalan ng Jesus sa bansang Pilipinas. Any kind of diseases, I rebuke you, I bind you in Jesus' name. Lumayas kayo mga sakit at karamdaman sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Patuloy po kayo nagpapakawala, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon, hallelujah. Ibigay niyo po yung good health, O God, hallelujah, sa mga mamamayang Pilipino, Panginoon, sa pangalan po ng anak na si Jesus. Thank you for the prosperity, O Lord, ng bansang ito, Panginoon. Dadaloy, Panginoon, kaginhawaan, Panginoon, sa bansang Pilipinas na ito. Father God, hallelujah, abundant blessing mo, O Lord. Maraming salamat, pinagkakatiwala namin sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Gayon din po, O God, itinataas din po namin ang mga nagbibigay, Father God, ng mensahe every 4 p.m. Panginoon, sa Rema Philippines, O God. Dalangin ko na i-bless mo po ang mga kapastoran namin na ito, Panginoon, sa po ng kanilang ministeryo at pamilya, Panginoon God. Dalangin po namin na patuloy sila maging sensitive, O God, sa pangangailangan, Panginoon, ng mga tao na makikinig, O God, hallelujah, sa Bible study na ito, Panginoon. At patuloy niyo pa rin po, Panginoon, Lord, yung mga maririnig namin, maka-equip, maka-encourage, maka-grow, magbigay ng spiritual growth, O Lord God, sa bawat isa, Panginoon. So, i-bless niyo po, Panginoon, yung every 4 p.m., Panginoon, na Bible study namin dito sa Rema Philippines, O God. Lord, tinataas din po namin, O Diyos, hallelujah, mga kapatiran namin, mga nasa abroad, Panginoon, they are your ambassador, O Lord God. Kaya, Panginoon, dalangin ko na may spread nilang salita mo, Panginoon. May purpose sila kung bakit sila napunta doon, Panginoon. Ingatan mo sila at pagpalain, O God. At Lord, gayon din po, Panginoon, ang kanilang iniwanan na pamilya dito sa
Pilipinas. Ingatan niyo rin po, Father God, at pagpalain po, Diyos. Sa pangalan ni Jesus, O Lord. Tinataas ko rin po, Panginoon, mga under construction, O God, ng mga simbahan namin, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, Ikaw ang patuloy na nagbibigay, Panginoon, dahil Ikaw ang nagbubukas, Ikaw din ang magsasara. At salamat po sa maraming kaluluwa na pinagkatiwala ninyo sa amin. Maraming salamat sa mga simbahan na pinagkakatiwala ninyo po sa amin, O God. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lord, dalangin din po namin ang mga prayer request ng bawat isa, Father God, na isulat man nila to sa papel, O God, sasabitin ang kanilang mga bibig, Panginoon. O Diyos, Ikaw ang Diyos na sumasagot ng mga panalangin, Panginoon. Ikaw ay makatarungan na Diyos, O God. At salamat po, ngayon pa lang, inaangkin na namin ang mga kasagutan ng mga prayer request na yan, O Diyos, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, O Lord. Dahil sinabi mo, kung aming mananalig, kami ay manampalataya, Panginoon, ano man ang hiling namin, Panginoon, ay ibibigay mo sa amin, O Diyos, at matatanggap nga namin ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lord, gayon din po ngayon, aming Senior Pastor Boy, Panginoon, na patuloy niyo po siyang ingatan, pagpalain, O God. At salamat sa kumpletong kagalingan niya, at salamat din po sa kalakasan niya patuloy, O Diyos. Maraming salamat po, Ama. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Amen. Yes, Lord, maraming salamat sa gabing ito, O Lord. Tinataas namin ang aming Senior Pastor, O God, na pag-iingat. Lord, ang ibigay mo sa kanya, saan man po siya nagmi-mission, Panginoon, hayaan mo na ikaw ang laging mag-ingat sa kanya. Lord, din po, Lord, tinataas namin ang kanyang mga kapatid, Panginoon, kayong mahal sa buhay. Ingatan mo sila, Panginoon, saan man sila naroroon, O God. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang aming mga leaders, O God. Patuloy mo, O God, na pagpupulutin mo ang bawat isa. Hayaan mo, O God, na ang pag-ibig, Panginoon, ang pagkakaisa, ang understanding, Panginoon, O God, sa mga leaders namin, O God. Lord, patuloy na ipagkatiwala mo, Panginoon, O God, ang simbahang ito sa aming mga leaders, O God. Ikaw magbigay ng mga mensahe, Panginoon. Ikaw magbigay, Panginoon, ng mga palatuntunan, O God. O Lord, na pwede, O God, na may apply, Panginoon, O God, dito sa aming simbahan. Lord, hayaan mo na magbigay ka ng marami pang burden, Panginoon, sa aming mga leaders, O God. Lord, pagkaisahin mo ang aming mga leaders. Ganun din po, Lord, ang aming mga pastoran, ang mga workers, ang bawat simbahan, ang bawat membro, Panginoon, ng Rema. Nakikita mo ang mga puso ng bawat isa. Nakikita mo ang mga pangangailangan, O God. At naniniwala kami, Panginoon, anuman ang nasa puso namin at banggitin ng aming mga labi, Panginoon, O God, ito, O Lord, ay dinidinig mo, O God. Lord, ingatan mo ang aming mga pastors, O God, mga workers na patuloy, O God, na nagbabahagi na yung salita. Ingatan mo ang lahat ng aspeto ng buhay nila, O God. Ikaw ang siyang laging manguna sa buhay nila. Ikaw ang laging mag-ingat, Panginoon, saan man sila madapong pumaroon, Panginoon. Ikaw ang siyang mag-ingat. At lalo po, Lord, ibigay mo ang burden, Panginoon, O God, sa mga puso ng bawat isa, Panginoon, mga workers, O God, ang mga pastors, O God, ang bawat membro ng aming simbahan. Lord, nakita mo yung puso ng bawat isa, O God. Tuluyan mo po, Lord, na ibigay pa yung burden sa mga kaluluwa, O God. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, O God. Tingin mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Lord, saliksikin mo ang aming mga puso, O God. Patuloy mo, O God, na ibigay yung mga vision mo, Panginoon, mission, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. Lord, hayaan mo na patuloy, O God, na kami, Panginoon, ay pagbukludin ng iyong pag-ibig, Panginoon, at pagkakaisa, O God, sa aming simbahan. At ganoon din po lahat ng mga pangangailangan, O God, ng mga workers, mga pastors, O God, at maging ang mga miyembro, Panginoon. At salamat din, Lord, sa patuloy, O God, na kagalingan, Panginoon, sa lahat ng mga may sakit, Panginoon, O God. At ganoon din po, Lord, yung spiritual, Panginoon, emotional, Panginoon, O God. Lord, gamutin mo ang bawat isa sa amin. Lalo mo po kami, Panginoon, na patatagin, O God, sa paglilingkod sa iyo, O God. Ganun din po, tinataas namin ang mga iniwanan ng mga workers, ng mga pastors, O God, ng mga mahal nila sa buhay. Lord, hindi maiklang yung kamay para hindi ito abutin. Bigay mo yung mga pangangailangan, O God, ng kanilang mga mahal sa buhay, O God. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang bawat isa sa amin, Panginoon, na lalo pang magkaroon, Panginoon, ng eagerness, Panginoon, upang ibahagi ang iyong salita. Salamat, Lord, sa maraming pang kaluluwa na pagkakatiwala mo sa bawat outreaches ng Rema, O God. At Lord, patuloy po tinataas namin, Panginoon, O God, ang
ang simbahan namin, mga pangangailangan, Panginoon, O God, sa mga workers, Lord, sa mga renta, Panginoon, sa mga allowances. Lord, nakikita mo yung sitwasyon, Panginoon, O God, ng aming simbahan. At naniniwala kami sa iyong mga pangako, Panginoon, na ikaw ang aming Jehovah Jireh. You can provide, Panginoon, lahat ng aming pangangailangan, Lord. Patuloy mo kami na lalo pang patatagin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. At Lord, dalangin din po namin, O God, salamat sa maraming workers, O God, na ipadadala mo, maraming pastors pa, Panginoon, upang maabot, O God, ang mga kaluluwa, O God. Salamat sa marami pang churches, Lord, na ipatayo mo, Panginoon, O God. Idako mo ang aming mga panyapak sa lugar, O God, na kung saan pwede naming maabot, Panginoon, yung mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Panginoon, salamat din, O God, patuloy namin sa itinataas, Panginoon, yung aming nilalapit na camping, Panginoon. Lord, salamat, O God, sa lugar ng Marikina. Salamat din po, Panginoon, sa pag-iingat mo. Ngayon pa lang ay ingatan mo ang lugar na yan at winawasak namin ang lahat ng pakikialam mo sa tanas sa lugar na yan ay hindi namin pinapahintulutan sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name. At Lord, nagpapakawala kami. Ngayon pa lang ay mga anghel, inutusan namin na bantayan ang lahat ng sulok ng eskwelahan na yan. At Lord, before tinataas namin ang lahat ng mga a-attend, O God, patuloy na ikaw mag-provide, Panginoon, mga pangailangan, O God, sa registration, Panginoon, sa mga sasakyan, O God. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga bagong mga makakakilala sa iyo, O God. Salamat sa maraming mga miyembro, Panginoon, na patuloy na maglilingkod sa iyo, O God. Salamat, O God. Patuloy mo, Panginoon, na ibigay sa aming mga puso ang puso mo paglingkod, O God. At ganun din po, Lord, patuloy din po namin tinataas ang araw ng bukas, O God. Lord, yung aming pastoral meeting, O God, ikaw ang, sa umaga pa lang, ikaw nang pumalagit na, Panginoon, Banal na Espiritu, samahan mo kami, O God. Lord, patuloy mo, ikaw ang siyang manguna sa lahat ng aming tatalakayin, Panginoon. O God, hayaan mo na kumilos ka sa bawat isa sa amin, O God. Madama namin, Panginoon, O God, yung pag-ibig na pwede mo ibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw ng bukas. Ikaw ang siyang manguna sa aming meeting, O God. Salamat, O God. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo ng buong kapurihan at pasasalamat. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po muli magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Yes, O God. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Yes, O God. Kalwalhatian.
kadakilaan mo, Father God, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming salamat po sa patuloy, Panginoon, na pinaparanas, Panginoon, sa amin. Hallelujah, ang iyong presensya, O God. Salamat po, Panginoon, purihin ka, sambahin ka, at nakilain ka, O Diyos. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise God. Gandang gabi po